Si Dukmi ang pangalan ng magandang babaeng ito. Siya'y curator sa isang kilalang art gallery. Lagi niyang natapos ang trabaho ng mabilis at perpekto. Ngunit may lihim si Dukmi na alam lang ng pamilya niya. Malaking fan pala siya ng idolong si Iyon. Halos lahat sa kwarto niya ay may larawan ng idol. May sikat ding gwapong pintor na si Ryan Gold. Siya'y tunay na artistang kakaiba. Di na siya nagpipinta pero sikat pa rin sa mga kolektor. Gusto nilang makuha ang pananaw ni Ryan sa sining. Isang araw, inutusan si Dukmi na bumili ng obra ni Ivanov. Doon niya nakilala si Ryan Gold. Hinangaan ni Dukmi si Ryan, nakatabi niya noon. Akala ni Dukmi dayuhang di marunong mag-Korean si Ryan. Bigla, sinagot ni Ryan si Dukmi sa Korean, ikinahiya niya ng todo. Sa kwento, nakuha ni Dukmi ang painting ni Ivanov. Kulang ang pera ni Dukmi, kaya si Ryan ang nakakuha ng painting na gusto niya. Pagka-curator, naging full-time fan na si Dukmi kay si Iyon. Nakatakip siya ng buo pag-fan para di makilala. May fan blog si Dukmi, si Iyon is my life, na laging tama ang info. Bilang curator o fangirl, sobrang sipag ni Dukmi sa trabaho. Umakyat pa siya ng hagdan sa airport para sa magandang shot ni si Iyon. May nangyaring aksidente habang kinukuhanan niya ang idol. Nadulas ang hagdan ni Dukmi, nahulog siya sa isang lalaki. Hindi sinasadya, napunit ni Dukmi ang damit ng lalaki. Lumabas na ang lalaki pala ay si Ryan Gold, isang taong nakilala niya sa art auction. Ang mga oras na yon hindi nakilala ni Ryan si Dukmi. Agad siyang nagalit kay Dukmi at humingi ng paliwanag sa kanya. Nagkaroon sila ng maikling away bago tumakas si Dukmi dahil tatanggalin ni Ryan ang takip ng ulo niya. Nang umagang yon, pumasok si Dukmi ng may tiwala, akala niya mapapalitan niya ang direktor. Pero nalaman niyang ibinigay na pala ang posisyon sa isang dayuhan. Pagkaalis sa gallery, agad niyang nakita ang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Senju. Nagpapatakbo pala si Senju ng coffee shop bilang trabaho. Noon, napansin ni Senju na nalulungkot si Dukmi. Pinayuhan ni Senju ang kaibigan na magpasaya sa isang magarbong hotel suite. Nag-alok pa si Senju na siya ang magbabayad ng kwarto. Pagdating sa kwarto ng hotel, nalaman na puno na ang suite. Si Ryan Gold ang huling nakakuha ng suite na iyon. Hindi niya nakuha ang kwarto? Hiniling ni Sungju kay Ryan na magpalit ng kwarto. Nag-imbento pa siya ng kwento tungkol sa alaala ng kasintahan. Tumanggi si Ryan, pero nakita niya si Sungju na yakap si Dukmi. Inakala niyang girlfriend ni Sungju ang babae. Sa huli, ibinigay ni Ryan ang suite dahil sa awa at paghanga. Kinabukasan, lumabas na si Ryan Gold pala na nakilala ni Dukmi sa auction, ang bagong direktor ng gallery. Dahil sa pagkikitang iyon, naiwan ni Dukmi ang impresyong magaspang at makasarili kay Ryan. Pagkatapos magpakilala sa staff, binuksan ni Ryan ang kanyang bag para kumuha ng mga dokumento. Di sinasadya, nakita ni Dukmi ang kanyang fan notebook sa loob ng bag ni Ryan. Inisip ni Dukmi kung paano napunta ang libro sa pag-aari ni Ryan. Nang nadapa si Dukmi sa airport noon, nahulog pala ang libro at napulot ito ni Ryan. Gusto sanang bawiin ni Dukmi ang libro, pero di niya maamin na siya ang pumunit ng damit ni Ryan. Sa huli, naghintay na lang si Dukmi ng pagkakataon para mabawi ito nang hindi alam ni Ryan. Sa unang araw ni Ryan bilang direktor ng gallery, nagpatupad siya ng mga patakarang salungat sa dati. Ayon sa plano, magkakaroon ng eksibisyon ng gallery para sa ika-10th anibersaryo na magpapakita ng gawa ng mga senior artist. Pero gusto ni Ryan baguhin ang konseptong ito at anyayahan ang mga artista na ipakita ang kanilang koleksyon ng sining. Tumutol si Dukmi at nakipagtalo sa kanyang superior. May hindi pagkakaunawaan na ikinagalit ni Ryan, kaya tinanggal niya si Dukmi sa trabaho. Nang mawalan ng trabaho, ginugol ni Dukmi ang oras sa bahay sa panonood ng TV at paggawa ng mga gusto niya. Nang mga panahong iyon, tumawag ang kapatid ni Dukmi na si Enji. Sinabi niya na nag-aaway ang kanilang mga magulang at naging malamig at tensyonado ang bahay. Nagalit pala ang nanay ni Dukmi sa tatay dahil gumastos ng malaki sa operasyon ng sarili niyang ina, samantala nahirapan silang kumita ng pera. Sinubukan ni Dukmi makipagkasundo sa pagbigay ng credit card sa ama, pero lalo pang nagalit ang kanyang ina at pinaalis siya. Naalala ni Dukmi ang sinabi ni Ryan nang siya'y tanggalin sa trabaho. Nalungkot at nasiraan ng loob siya dahil sa pagkatanggal. Inanyayahan niya sina Sunju at kapatid na magkaraoke para maibsan ng stress. Doon, inamin ni Dukmi na siya'y tinanggal sa gallery. Habang nagsisilbi si Dukmi, biglang pumasok si Ryan para bumili ng decaf. Tinawanan ni Dukmi si Ryan sa pag-order ng walang caffeine sa coffee shop. Para kay Ryan, normal lang yon, pero kay Dukmi, kakaiba si Ryan. Noon sinubukan ni Sunju na mamagitan at tuparin ang hiling ni Ryan.
Samantala, nagulo ang trabaho sa gallery dahil sa kawalan ni Dukmi. Si Dukmi ay senior curator na namamahala sa malalaking kliyente. Nilapitan ng kasamahan ni Dukmi sa coffee shop at humingi ng tulong sa issue ng maamag na painting. Unay nag-alinlangan si Dukmi pero nakumbinsi siya ng kasamahan. Matagumpay na nalutas ang issue ng maamag na painting. Bilang pasasalamat, kinausap ng kasamahan si Ryan para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Nalaman ni Ryan na ang dating direktor ng gallery ang nakialam sa mga patakaran. Humingi ng tawad si Ryan kay Dukmi sa coffee shop at inimbitahan bumalik sa trabaho. Pero tumanggi si Dukmi noon dahil sa kanyang pride. Bilang ganti, nagdagdag si Dukmi ng kaunting kape sa inumin. Hindi napansin ni Ryan at ininom niya ito. Natawa si Dukmi dahil nagtagumpay ang kanyang biro kay Ryan. Bumalik si Ryan sa opisina, nalulungkot dahil tinanggihan siya ni Dukmi. Ininom niya ang kanyang inumin hanggang maubos. Hindi nagtagal, bigla na lang bumagsak at nawalan ng malay si Ryan. Samantala, nakatanggap si Dukmi ng tawag mula kay Jaga, ang artist. Gusto niyang direktang makausap si Ryan. Pumunta si Dukmi sa gallery para sabihin kay Ryan ang mensahe ng artist. Pero pagdating doon, nakita niyang walang malay si Ryan. Kasama si Angie, dinala nila si Ryan sa ospital. Sa paliwanag ng doktor, nalaman ni Dukmi na allergic pala si Ryan sa kape. Nakaramdam ng guilt at takot si Dukmi dahil sa ginawa niya. Magdamag siyang nagbantay kay Ryan sa ospital, naghihintay itong magising. Noon, na naginip si Ryan, na inabandona siya ng nanay niya noong bata pa siya. Nang mapansing may bangungot si Ryan, hinaplos ni Dukmi ang kamay nito. Kinabukasan, pagkagising ni Ryan, si Dukmi na ang mahigpit na nakahawak sa kanya. Ngayon naman, na naginip si Dukmi na inaresto siya dahil sa pagtatangka sa buhay ng boss niya. Umabot pa sa pambansang balita ang kanyang kaso. Natakot si Dukmi at di sinasadyang hinawakan ang kamay ni Ryan. Nag-usap sila at nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Humingi ng tawad si Dukmi kay Ryan dahil sa allergy nito sa kape. Hiniling ni Ryan kay Dukmi na bumalik sa trabaho at mag-schedule. Hindi na makapaghintay si Dukmi na makilala si Seon. Sinubukan niyang ihanda ng mabuti ang sarili. Una, nagsuot siya ng fan outfit, puno ng accessories at maskara. Paalala ni Sunjok, curator siya, hindi tagahanga sa pagkikita. Pinili ni Dukmi ang pinakamagandang damit para sa pagkikita. Naghihintay na si Director Ryan malapit sa apartment ni Seon. Nagulat si Ryan sa hitsura ni Dukmi, pero itinago ang paghanga. Napansin din ni Dukmi ang jacket ni Ryan, katulad ng kay Seon. Iniabot ni Dukmi ang bouquet ng mga bulaklak para kay Seon. Si Ryan ay may dalang alak, pero puti pala ang gusto ni Seon. Nagulat si Ryan, pero sabi ni Dukmi nag-research siya sa kliyente. Kinabahan si Dukmi sa unang pagkikita niya sa kanyang idolo. Inakala ni Ryan na ayaw ni Dukmi kay Seon dahil sa kilos nito. Dati ring sinabi ni Dukmi na ayaw niya sa mga idol group. Sinabi niya na para protektahan ang pagkakakilanlan ni Dukmi bilang tagahanga, pinaalalahanan siya ni Ryan na itago ang pagkamuhi kay Seon bilang profesional na etika. Bilang panatikong tagahanga, alam ni Dukmi ang bawat detalye ng buhay ni Seon. Tuwang-tuwa si Dukmi nang pumasok sa bahay ni Seon. Halos sumigaw siya nang makita ang alagang hayop ni Seon. Natuwa si Dukmi nang makita ang alaga na kakalabas lang ng banyo at ngumiti sa kanya. Kinakabahan sa pagkikita ng idolo, sinubukan ni Dukmi na kumalma sa banyo. Ngunit dahil sa kanyang kapangitan, naging basang-basa si Dukmi. Hindi pinayagan ni Ryan ang magulo na hitsura ni Dukmi na makilala si Seon. Ipinahiram niya ang jacket sa dalaga para takpan ang basang damit. Sa buong usapan ni Ryan at Seon, abala si Dukmi sa paghanga at paulit-ulit na nagpasalamat sa isip. Nais ni Ryan na hikayatin si Seon na ipakita ang painting ni Lysol na hinahanap niya. Gayunpaman, nagambala si Dukmi sa kanilang pag-uusap. Nagtanong si Seon nang may pagkamausisa kung paano nalaman ni Ryan na may Lysol piece siya. Naguluhan si Ryan sa pagsagot dahil alam niya ang lahat tungkol kay Seon mula sa notebook ni Dukmi. Kinabukasan, kumalat sa internet ang balita tungkol sa kasintahan ni Seon. Nagalit si Cindy nang makitang ginagamit ng iba ang jacket na regalo niya kay Seon. Nag-upload siya ng mga larawan ni Dukmi na umaalis sa apartment building ni Seon. Inakala ng fans na si Dukmi ang kasintahan ni Seon dahil suot niya ang limited edition jacket. Naging magulo ang sitwasyon ni Dukmi nang terorismuhan siya ng fans ni Seon at pinato ng itlog. Mabuti na lang at si Angie ang tumulong kay Dukmi. Laging tumutulong si Angie kay Dukmi tuwing may problema ito. Samantala, pinuntahan ng dating direktor ng gallery si Ryan. Inutusan niya si Ryan na tanggalin si Dukmi dahil sa iskandalo nito sa idol group. Ngunit, tumanggi si Ryan. Hindi niya gusto si Jiang. Ang pakikialam pa rin ni Am sa gallery. Tinanong ni Ryan kung nasaan ang painting ni Inivave na napanalunan sa auction.
Nakasalubong ni Dukmi si Mrs. Am at sinampal siya ng malakas. Nag-iwan ng pulang marka sa pisngi. Inakala ni Am na si Dukmi ang nagsumbong kay Ryan. Naawa si Ryan sa dalaga nang makita ang nangyari. Kalaunan, humingi ng tawad si Ryan kay Dukmi sa hindi pagkakaunawaan. Minsan, nakaupo sina Ryan at Dukmi habang tinitingnan ang isang painting. Sinimulan nilang pag-usapan ang kahulugan ng painting. Ngunit, mas mahalaga ang buhay ng tao. Naantig si Ryan sa mga salita ni Dukmi na para bang salamin ng kanyang buhay. Noong bata si Ryan, hindi siya makapagsalita ng maayos at iniwan ng kanyang ina. Dahil dito, madalas siyang inaabuso at minamaliit ng iba. Subalit, ang kanyang mga painting ay pinupuri ng husto. Nag-aalala si Ryan kay Dukmi matapos ang mahirap niyang araw. Nag-alok siyang ihatid siya pauwi. Ngunit tumanggi si Dukmi. Nang aalis na si Ryan, may nakita siyang itim na kotse na papunta kay Dukmi. Inakala ni Ryan na mababangga si Dukmi, kaya mabilis siyang humarang sa daraanan nito. Nilapitan ni Ryan ang driver, kumatok ng galit sa pinto at sumigaw na si Dukmi ang kanyang kasintahan. Sinadya ni Ryan ito para protektahan si Dukmi sa posibleng atake ng isang panatikong tagahanga. Pinaghihinalaan din niya na ang driver ay isa sa mga panatikong gustong saktan si Dukmi. Labis na nagulat si Dukmi sa sinabi ni Ryan. Ibinaba ng driver ang bintana, ngumiti at pinati si Ryan. Mali pala ang pagkakaintindi ni Ryan sa intensyon ng driver. Habang ihahatid si Dukmi, nahihiya si Ryan sa nangyaring insidente. Naintindihan ni Dukmi at sinabing nakalimutan na niya iyon. Bigla, nakita ni Ryan si Songju kasama ang pamilya sa coffee shop. Nakikipag-usap si Songju sa asawa, nalito lalo si Ryan sa relasyon nila ni Dukmi. Nag-alok si Ryan na maging boyfriend ni Dukmi. Namula at tumawa si Dukmi, akala niya gusto talaga siya ni Ryan. Yun pala, gusto lang ni Ryan magkunwaring mag-date para protektahan si Dukmi. Nadama ni Ryan na responsable siya kay Dukmi dahil sa naging iskandalo. Tumanggi si Dukmi pero binigyan siya ni Ryan ng oras mag-isip. Nang umagang iyon, dumating ang mga reporter at fans ni Sian sa parking. Nainis si Ryan nang makita ito. Nilapitan niya ang mga reporter at binalaan sila na maaari siyang magsampa ng kaso dahil sa kaguluhang dulot nito. Inakala ng mga reporter na si Ryan ang nobyo ni Dukmi dahil sa sobrang protective niyang pag-uugali. Nakilala ni Dukmi si Ryan pero tinanggihan niya ang alok na magkunwaring mag-date dahil magdudulot lang ito ng bagong chismis. Sabi ni Dukmi, mas pinagkakatiwalaan ng mga panatiko ang mga artikulong gawa ng kapwa fans kaysa sa mga opisyal na reporter. Naalala ni Ryan ang tungkol sa fanblog na Sian is my life. Sian at ang kanyang fans ay lubos na nagtitiwala sa blog na iyon. Dahil dito, naisipan ni Ryan na sundan ang Sian is my life blog. Binalak ni Ryan na gamitin ang blog para harapin ang iskandalo ni Dukmi. Nagulat si Dukmi bilang admin ng blog nang malaman na sumali sa kanila si Ryan. Iniulat ng telebisyon ang insidenteng kinasangkutan niya. Sinadya ng isang fan na bumangga sa kotse ni Sian. Sa blog na Sian is my life, ipinaliwanag ng fan ang kanilang dahilan. Nalungkot at naging desperado sila nang mabalita ang may nobyo na si Sian. Si Dukmi bilang kapwa fan na unawaan ang nararamdaman ng iba. Sa huli, tinanggap ni Dukmi ang alok ni Ryan na magkunwaring mag-date. Kinuha rin nila si Sanju bilang photographer para kunan sila. Matigas sina Ryan at Dukmi sa pag-arte, kaya paulit-ulit silang inidirekta ni Sanju. Naguluhan si Ryan sa relasyon ni Sanju at Dukmi, kaya nagtanong siya sa direktor. Sabi ni Dukmi, nasasabik si Sanju kapag malapit siya sa lalaki, pero bawal magpakasal. Inamin ni Dukmi na sinusunod niya si Sanju dahil mayaman ito. Nang marinig ito, nainis si Ryan at umalis na lang bigla. Isinama ni Sanju ang dalawa para mag-photoshoot sa amusement park. Naglakad-lakad ang dalawa sa paligid ng parke. Iniwan sila ni Sanju nang hindi namamalayan, akala nila nasa photoshoot pa. Sina Ryan at Dukmi ay kumilos pa ring magiliw bilang mag-asawa. Samantala, si Yeonji na nakabalita sa date nila ay labis na nagselos. Sinasabing si Yeonji ay batang lalaking itinuturing ni Dukmi na kapatid. Ngunit siya pala'y anak ng kaibigan ng ina ni Dukmi na ipinagkatiwala sa kanila. Madalas bisitahin ng tunay na ina ni Yeonji ang bahay ng pamilya ni Dukmi. Kahit kapatid ang turing ni Dukmi kay Yeonji, iba ang nararamdaman niya. Nang gabing iyon, napawi ng blog, Sian is my life, ang galit ng fans. Tinawag ng ilang fans si Cindy na sinungaling dahil sa jacket na sinabi niya. Naiinis si Cindy sa mga komento at gustong alamin ang tungkol kay Dukmi. Kinabukasan, walang na raw komento sa blog ng kumpanya tungkol sa iskandalo ni Dukmi at Sian. Muntik na niyang banggitin ang mga larawan nila para pagtakpan ang iskandalo. Ngunit bigla niyang nakita si Cindy sa kanyang opisina. Mula noon, naging intern si Cindy sa gallery.
Kinabahan si Dukmi dahil si Cindy ay sobrang fan ni si Ann. Sa kaba, sinabi ni Dukmi sa mga kasamahan na sila na ni Ryan. Bilang patunay, tumakbo siya kay Ryan at agad itong niyakap. Hiningi ni Dukmi kay Ryan na tanggalin si Cindy sa trabaho. Sabi niya, dahil kay Cindy kailangan nilang magkunwari pa rin. Pero di mapaalis ni Ryan si Cindy dahil anak siya ng dating direktor. Naalala ni Dukmi nang siya'y tinanong ni Mrs. Nagpahayag ng pagkainis sa mga fan group dahil sawang-sawa na siya sa pag-uugali ng anak bilang fan ni Seon. Nagkunwari si Dukmi na walang alam tungkol sa idol para makakuha ng trabaho sa gallery. Wala akong alam tungkol sa idol. Dahil di makadate si Cindy, hiniling ni Ryan kay Dukmi na magkunwaring sila pa. Ipinapakita ni Cindy sa mga kasamahan ang mga litrato ni Ryan at Dukmi na nai-upload sa fan blog. Nakita rin ni Ryan ang isa sa mga larawang iyon kung saan niyayakap niya si Dukmi. Pero, duda si Cindy sa relasyon ni Ryan at Dukmi dahil parang wala silang malasakit sa isa't isa. Paliwanag ni Ryan, profesional sila sa trabaho kahit nagde-date. Mga kasamahan lang kami, wala nang iba pa. Samantala, naiinis si Eng-i nang malaman na magpapatuloy si Dukmi sa pagkukunwaring date kay Ryan. Gusto niyang itigil ni Dukmi ang pagsisinungaling. Pinagbantaan din niya si Dukmi na isisiwalat ang mga kasinungalingan nito. Hindi sinasadyang marinig ni Ryan ang kanilang usapan. Pagkatapos, hiningi niya kay Ang-ai na turuan siya ng judo. Sinadya pala ito ni Ryan para makausap si Ang-ai ng mag-isa. Hiniling ni Ryan kay Ang-ai na itago ang lihim ni Dukmi. Gusto niyang protektahan si Dukmi sa negatibong pananaw ng lipunan. Mali pala ang pagkakaintindi ni Ryan sa usapan ni Nang-i at Dukmi. Akala niya pinag-uusapan nila ang relasyon ni Dukmi at Sanju. Mabuti na lang dumating si Sanju sa judo para ihatid ang anak. Nag-usap sina Ryan at Sanju at nalinawan ang pagkakamali ni Ryan. Nang mapagtanto ang kanyang kamangmangan, humingi siya ng tawad. Samantala, muling dinalaw ni Seon si Ryan, may dala siyang pagkain. Gusto niyang tiyakin na panatilihin ni Ryan ang bahagi niya ng lasing para baguhin ang mood niya ng gabing iyon. Nagkunwari si Seon na may cast sa braso para isipin ng lahat na siya'y nasugatan. Sa totoo lang, gusto lang ni Seon mag-focus sa proyekto niya sa musika nang walang istorbo. Kapalit nito, pumayag si Seon na lumahok sa nalalapit na eksibisyon. Sa usapang iyon, binanggit din ni Seon ang mga litrato ni Ryan at Dukmi na nakita niya sa fan blog. Nakaramdam ng kakaiba si Ryan tungkol sa mga larawang iyon dahil hindi niya naalala na nagpadala siya ng litrato nila ni Dukmi. Gayunpaman, malinaw na nakadisplay ang larawang iyon. Diba wala akong pinadala sa'yo? Nahiya si Ryan sa naiisip niya tungkol kina Dukmi at Sunju. Para itago ito, nagpanggap siyang walang pakialam kay Dukmi. Naawa ang mga kasamahan niya kay Dukmi, pero lalo namang naging suspetsa si Sini. Mula sa iskandalo ni Seon at Dukmi, naging obsessed na si Sini kay Dukmi. Gumawa pa siya ng blog na Jupat, isang espesyal na blog para siya satin ang relasyon ni Dukmi at Ryan. Isang araw, nagpatawag si Ryan ng pulong kasama ang kanyang mga tauhan. Tinalakay nila ang huling mga gawa ng yumaong litratista at ipinagkatiwala ang mga ito kay Ji-an, isang nobelista. Gusto ni Ryan na ipakita ang mga larawan sa nalalapit na exhibition. Para mangyari to, balak ni Ryan na personal na makipagkita sa nobelista sa kanyang bahay sa labas ng bayan. Sa buong pulong, malamig ang pakikitungo ni Ryan kay Dukmi na nagdagdag sa hinala tungkol sa kanilang relasyon. Nagkusa si Dukmi na sumama kay Ryan para makipagkita kay Ji-an kahit hindi siya pinayagan ni Ryan. Gusto ni Dukmi na maalis ang mga hinala tungkol sa kanilang relasyon. Gusto kong linisin ang pangalan ko bago pa mahuli ang lahat. Dumating sina Ryan at Dukmi kay Ji-an nang basang-basa. Nasira ang kotse nila sa daan, kaya napilitang maglakad sa ulan. Malugod silang tinanggap ni An, pero tumanggi siyang ipakita ang huling gawa ni Taehwa, ang litratista. Bago matulog, tinanong ni Ryan si Dakmai tungkol sa mga larawan ng photographer. Sa pagpapaliwanag ni Dakmai, nakita ni Ryan ang kanyang malalim na pag-unawa sa photography. Hindi ito libangan o panandali ang hilig. Kinaumagahan nakita ni Dakmai si Ryan na tulog sa tabi niya. Ayaw niyang mahiya si Ryan pagkagising, kaya nagkunwari siyang natutulog pa rin. Nagulat si Ryan nang makita ang sarili sa harap ni Dakmai. Mabilis siyang umalis bago magmulat ng mata si Dakmai. Pagkatapos, si Mr. An ay dinala sina Ryan at Dakmai sa storage room. Mukhang ilang taon nang nakakandado ang silid. Sa loob, may mga larawang iniwan ni Taehwa na nakadisplay. Si Mr. An ay narinig ang buong usapan ni Ryan at Dakmai kagabi. Sinabi niya kung bakit niya pa itinago ang mga gawa ni Taehwa. Paumanhin kung di ko maipakita lahat ng kanyang gawa.
Tila nahihiya si Ann na ipakita ang huling larawan ni Taehwa na isang retrato niya. Sadyang itinago ni Ann ang larawan para itago ang kanilang kakaibang relasyon. Naunawaan ni Ryan at Dokmi ang damdamin ni Ji-an at hindi siya pinilit na ipakita ang larawan. Kinukunan ni Dokmi ang paligid habang masayang nag-uusap sina Tuhanon at Ryan. Nang makitang nakangiti si Ryan, kinuhanan siya ni Dokmi. Napansin ni Ryan si Dokmi ngunit nagkunwaring hindi. Sa huli, masaya silang bumalik sa lungsod. Nang gabing iyon, may bagong miyembro ang Sion is My Life. Binati ni Dokmi ang mga bagong pangalan, kabilang ang Latte. Ginamit pala ni Ryan ang pangalang Latte para sumali sa Sion is My Life. Alam na pala ni Ryan na si Dokmi ang may-ari ng blog na Sion is My Life. Bigla na lang nagsimula nang mabasa ni Ryan ang mga sulat kamay ni Dokmi sa mga papel niya. Hindi pamilyar kay Ryan ang sulat, kaya pinaghambing niya ito sa fanbook ni Dokmi at sinuri ng mabuti. Sinubukan ni Ryan si Dokmi. Nag-PM siya sa Sion is My Life para itanong kung paano ibalik ang notebook. Nakita ni Ryan na sumisilip sa salamin si Dokmi na sumasagot sa mensahe niya. Doon na natuklasan ni Ryan ang tunay na pagkakakilanlan ng Sion is My Life. Samantala, sa coffee shop, hinahanap ni Sunjuk si Junhyuk. Nasa ospital daw si Junhyuk dahil nabangga ng kotse ni Ryan ang motor niya. Sa aksidenteng yon, nasira ang mahal niyang gitara. Humingi si Junhyuk ng utang kay Sunjuk para sa bagong gitara. May concert kasi siya sa weekend. Pumayag si Sunjuk sa hiling ni Junhyuk at sinamahan siyang bumili ng gitara. Pagkatapos ng kanilang biyahe, sina Dokmi at Ryan ay nag-uumpisang kumilos na parang magkasintahan. Paulit-ulit na binanggit ni Dokmi ang pangalan ni Ryan. Ang mga kasamahan niyang nakarinig ay inaasar si Dokmi na naging hindi maganda ang trabaho nang sila'y naging mag-on dahil hindi na nila mapintasan ang boss sa harap niya. Para pasayahin ang mga kasamahan, hinayaan ni Dokmi na asarin nila si Ryan. Ngunit, tumugon pa rin si Dokmi sa pamamagitan ng pagpuri kay Ryan. Ipinagmamalaki kitang nakilala mo ang iyong idol. Nang sandaling iyon, nag-text si Ryan sa Sion is My Life na kunin ang notebook sa post office. Mabilis na nag-isip si Dokmi ng dahilan para pumunta roon. Agad pumayag si Ryan dahil alam na niya ang totoo. Ngunit hindi nakapunta si Dokmi dahil dumating si Seon sa gallery. Lahat ng staff sa gallery ay nasabik sa pagdating ng idol. Matapos pag-usapan ang mga detalye, hiniling ni Seon kay Ryan na ipakita ang gallery. Iniwan ng lahat ang trabaho at sumunod kay Seon. Humingi ng litrato ang mga bisita kasama si Seon. Masayang tumulong si Dokmi sa pagkuha ng mga litrato. Muli pinagmasdan ni Ryan si Dokmi habang nakangiting matamis. Sa hapunan sa opisina, binumbarda ng mga kasamahan sina Ryan at Dokmi ng mga tanong tungkol sa simula ng kanilang relasyon. Sa bawat tanong, magkasalungat ang sagot ng dalawa. Nag-organisa si Cindy ng isang laro para sa kanila. Sinumang mali ang sagot sa tanong ni Cindy ay kailangang uminom ng isang mangkok ng maguli hanggang maubos. Dahil sa laro, parehas na nalasing ng husto sina Ryan at Cindy. Inuwi ni Dokmi si Ryan at sa daan, mahigpit na hinawakan ni Ryan ang kanyang kamay. Kahit nasa kama na si Ryan, ayaw pa rin niyang bitawan ang kamay ni Dokmi. Nang magising si Ryan sa gitna ng gabi, may nakita siyang sulat ni Dokmi sa bote ng pampagaling sa hangover. Naalala ni Ryan ang kanyang pag-uugali noong gabi, kung saan hiningi niya kay Dokmi na kumanta at muntik na siyang halikan. Niyakap din niya si Dokmi sa kwarto, kaya napahiya si Ryan nang maalala ang mga nangyari noong gabi. Bilang bagong salta sa grupong Sion is My Life, si Latte o Ryan ay nagtangkang maging VVIP para sa eksklusibong impormasyon. Ngunit para maging VIP, kailangan niyang sagutin ang ilang tanong tungkol kay Sion. Isa sa mga tanong ay tungkol sa lokasyon ng nunal ni Sion. Naging usisa si Ryan at sinubukang alamin ang tungkol sa nunal na ito. Nang makita si Sion, bigla niyang hinawakan ang mukha nito na ikinagulat ni Sion. Sa huli, naging VIP member din si Ryan. Ikinuwento ni Sion kay Ryan ang bagong natuklasan niyang painting ni Lisol. Samantala, sa kanyang silid, nakatitig si Ryan sa mga painting ni Lisol. Tuwing titingin sa mga ito, naaalala ni Ryan ang kanyang kabataan at pag-iwan ng kanyang ina. Sinubukan ni Ryan magpinta habang nakatingin sa mga gawa ni Lisol, ngunit hindi niya mahawakan ang brush. Sa kabilang banda, kumakain ng tanghalian si Dokmi kasama ang mga kasamahan. Pagkatapos nagdala siya ng sandwich para ibigay kay Ryan. Nagkita sila sa courtyard ng gallery at doon tinanggap ni Ryan ang sandwich mula kay Dokmi. Biglang may lumapit na babae kay Ryan at niyakap siya sa harap ng lahat. Walang imik, agad na inilayo ng babae si Ryan. Tiningnan ng mga kasamahan si Dokmi na mukhang malungkot at nagseselos. Inanyayahan ni Ryan ang babaeng nakipagbati sa kanya na pumunta sa bagong studio niya. Sa usapan nila, nalaman na matagal nang hinahabol ni Dakin si Ryan, pero hindi siya pinapansin. Sa tagal ng panahon, kaibigan lang ang turing ni Ryan kay Dakin.
Isang araw, nabalitaan ni Ryan na may tagas ang kanyang apartment. Nag-alala si Ryan sa mga painting niya, kaya agad siyang umuwi. Pagdating niya, naroon na pala si Dokmi. Tinutulungan ng dalaga ang mga tao sa building na suriin ang tagas sa bahay ni Ryan. Nagalit si Ryan nang makita si Dokmi dahil pumasok ito ng walang pahintulot. Sinigawan ni Ryan si Dokmi at sinabihan siyang umalis. Sa harap nito, si Dokmi ay umalis na lang habang pinipigilan ng luha. Inimbitahan ni na Swanji at Enji si Dokmi sa concert ni Jeep para pasayahin siya. Hindi nag-enjoy si Dokmi sa concert dahil nasasaktan pa rin siya sa sinabi ni Ryan. Samantala, napagtanto ni Ryan ang kanyang pagkakamali at pinagsisihan na nasaktan niya si Dokmi. Kaya't nagmadali si Ryan upang hanapin kung nasaan si Dokmi. Sa impormasyon mula sa isang blog, nalaman ni Ryan na nasa isang concert si Dokmi. Ngunit hindi siya natagpuan ni Ryan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Dokmi. Kakarating lang ni Dokmi nang lapitan siya ni Ryan para mag-sorry at hinalikan siya. Nakita ni Ryan si Cindy na sumisilip mula sa kabilang gusali. Nang maintindihan ang sitwasyon, nilapitan niya si Dokmi at nagkunwaring hinalikan siya. Ang eksena ay nagpaalis kay Cindy. Nang wala na si Cindy, bigla silang nahuli ng mga magulang ni Dokmi. Akala ni Dokmi ay magagalit ang kanyang mga magulang sa nakita nila. Ngunit sa halip, natuwa pa ang ina ni Dokmi sa nakita. Naalala ng ina ni Dokmi ang pagbisita niya sa manghuhula. Sinabi ng manghuhula na makikipag-date ang anak niya sa dayuhan at magsisimula ang swerte niya. Inisip ng ina ni Dokmi na magkakatotoo ang sinabi ng manghuhula, kaya't masayang inimbita niya si Ryan na kumain sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa rin ang ama ni Dokmi sa pagpapakita ng kanyang koleksyon ng mga bato. Samantala, naiinis si Enji nang makita ang pagdating ni Ryan. Sa okasyong iyon, nakilala ni Ryan ang ina ni Enji, editor sa isang magazine. Paghatid kay Dokmi, bumalik si Ryan dala ang pagkaing bigay ng ina nito. Medyo nahirapan siya sa pagbitbit ng pagkain dahil mabigat ito. Nang buksan ang pagkain, nagulat si Ryan nang makitang may batong kasama. Ibinigay ng ama ni Dokmi ang isa sa kanyang paboritong bato kay Ryan. Para sa ama, ang bato ay itinuturing na isang swerteng agimat. Kinaumagahan, sa parking ng gallery, kausap ni Ryan si Cindy. Tinanggal niya si Cindy at balak idemanda dahil sa pag-stalk nito. Sinadya ni Ryan ito para pilitin si Cindy na burahin ang A Sudden Question vlog. Tutol si Cindy, sa tingin niya dapat ding idemanda ang It Is My Life. Sinabi ni Ryan na ididemanda rin niya ang mga iyon. Sa huli, pumayag si Cindy na burahin ang vlog na pinamagatang bigla ang tanong para hindi pahabain pa ni Ryan ang issue ng stalking. Pagkatapos ay maingat na tiningnan ni Cindy ang mga notification sa kanyang telepono at laking gulat niya, natuklasan niya na nagkaroon siya ng ginintuang pagkakataon na dumalo sa isang fan signing event kasama si Siyun. Sa kanyang kagalakan at bahagyang pagkabigo, nakaramdam si Cindy ng kaligayahan at inis dahil dadalo rin si Siyun Is My Life. Sa fan world, parang magkaribal sina Cindy at Siyun Is My Life na laging nakikipagkumpetensya para maging nangunguna. Samantala, nagpupulong si Ryan at ang kanyang mga tauhan, ngunit si Mrs. Pumasok siya at pinigilan ang kanilang mga gawain. Ipinaalam sa kanila ng babae na pupunta siya at ang kanyang mga kaibigan sa gallery ngayong katapusan ng linggo. Hiniling ni Dokmi na maging personal na gabay niya. Gusto ni Dokmi na tanggihan si Mrs. request dahil balak niyang dumalo sa fan signing event. Nalaman ni Ryan ang tungkol sa pangyayari at tinulungan si Dokmi na tanggihan si Mrs. kahilingan. Sa halip na italaga si Dokmi, inutusan ni Ryan si Cindy na maging gabay. Noong una, si Mrs. ay tumutol dahil gumamit si Ryan ng personal na dahilan para makipag-date kay Dokmi. Gayunman, si Mrs. ay natuwa dahil maipagmamalaki niya ang anak sa mga kaibigan. Pinuri ng staff si Ryan sa pagtulong sa kasintahan na maiwasan ang abala kay Mrs. Narinig ni Dane ang usapang ito nang bumisita siya kay Ryan. Nainis si Dane at gusto niyang tanungin si Ryan, umaasang itatanggi nito. Ngunit, kinumpirma ng lalaki na siya nga ay nakikipag-date kay Dokmi. Bilang VIP member, masigasig na nagkomento si Latte, Seryun, sa mga larawan ni Dokmi. Madalas din siyang nakikipag-chat kay si Siyun Is My Life, gaya noong fan signing. Tulad ng iba, sabik na naghihintay si Latte sa mga bagong larawan ni si Siyun sa blog. Habang naghihintay, sina Cindy at Dokmi ay kumuha ng litrato ng paligid gamit ang kanilang mga kamera. Hinahanap ni Cindy si Siyun Is My Life habang kinukuhanan ni Dokmi si Ryan na nakita niya sa crowd. Nakatalikod si Dokmi kay Cindy. Nang inanunsyo ang photo lottery, si Siyun Is My Life ang nanalo.
Agad na nakinig si Cindy dahil gusto niyang makita ang tunay na mukha ng taong iyon. Pero tumanggi si Dokmi na tanggalin ang takip sa mukha nang magpa-picture kasama si Sieun. Mabuti na lang at mahusay si Sieun sa paghawak ng sitwasyon, kaya nakahinga ng maluwag si Dokmi. Ginamit ni Sieun ang papel para takpan ang bahagi ng mukha niya para magkatugma sila. Natapos na ang fan signing event. Pauwi na si Dokmi nang makita niya si Cindy. Nakatakip pa rin ang mukha. Tumakbo siya palayo, pero hinabol siya ni Cindy. Mabuti na lang at nakita sila ni Ryan at iniligtas si Dokmi sa pagtugis ni Cindy. Nang gabing iyon, nag-edit si Dokmi ng mga litrato ni Seun. Sa fan block, naghihintay sina Latte at mga kaibigan ng bagong upload ni Seun is My Life. Pero sa halip na si Seun, abala si Dokmi sa pag-edit ng mga litrato ni Ryan. Naalala niya ang sinabi kay Angie, na ang pag-edit ng litrato ni Seun ay pagpapakita ng pag-ibig. Posible kaya na nafa-fall si Dokmi kay Ryan dahil hindi niya matigil ang pag-edit ng litrato nito? Nagpipinta si Dokmi ng upuan sa bahay, pero puno ang isip niya ng mukha ni Ryan. Bigla na lang, nasa harap niya si Ryan at aksidenteng nahawakan nito ang paintbrush. Napilitan si Dokmi na papasukin si Ryan sa bahay para maghugas ng kamay. Tinakpan ni Dokmi ang mga mata ni Ryan habang nasa loob ng bahay niya. Ayaw pala ni Dokmi na malaman ni Ryan na tagahanga siya ni Seun. Nasa loob ng bahay ni Dokmi si Ryan, nakatakip ang mga mata ng tela. Ayaw ipakita ni Dokmi ang loob ng bahay niya kay Ryan na puno ng Seun. Naramdaman ni Ryan na hindi patas dahil nakita ni Dokmi ang loob ng bahay niya. Balak niyang tanggalin ang piring pero pinigilan siya ni Dokmi. Aksidenteng natulak ang katawan ni Dokmi kay Ryan kaya napayakap siya dito. Tumingin si Dokmi sa mukha ni Ryan at gumala ang kanyang isipan. Inisip niya na sila ni Ryan ay naghahalikan. Ngunit naputol ang romantikong eksena nang marinig ang boses ni Ryan na tumatawag at nagising si Dokmi. Dahil nahiya, sinabi ni Dokmi kay Ryan na umalis sa bahay niya. Naging curious si Ryan kung gaano kagulo ang bahay ni Dokmi. Inisip din niya na baka may sakit si Dokmi dahil narinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa opisina, hiningi ni Ryan na makipagkita si Dokmi para sa mahalagang usapan. Si Dokmi, na umiibig, ay inakala na magtatapat si Ryan dahil inimbita siya sa isang liblib na lugar. Lumabas na gusto pala ni Ryan pag-usapan ang Jupat block na matagumpay niyang nalutas. Nangako rin si Ryan na malapit nang tanggalin si Cindy na nagpaginhawa kay Dokmi. Naguluhan siya sa mukha ni Dokmi na tila nadismaya sa halip na natuwa sa balita. Gaya ng dati, ikinuwento ni Dokmi ang nangyari kay Sang-yoon. Inamin ni Dokmi ang damdamin para kay Ryan, pero pinayuhan siyang huwag sabihin dahil baka tanggihan siya. Mas nag-alala si Sang-yoon kay Cindy na malapit nang mawalan ng trabaho. Pag umalis si Cindy, hindi na kailangang magkunwari ni Dokmi na nakikipag-date kay Ryan. Ayaw ni Dokmi na umalis si Cindy dahil mawawala ang mga romantikong sandali nila ni Ryan. Sinunod ni Dokmi si Sang-yoon at binigyan si Cindy ng mga gawain para manatili sa gallery. Naguluhan si Ryan sa kilos ni Dokmi dahil akala niya ay kinasusuklaman nito si Cindy. Mula nang dumalo sa concert ni Jaehyuk, naging masigasig si Sang-yoon at gustong gawing sikat na idol si Hyuk. Gumawa siya ng fan blog para kay Jaehyuk. Kumuha rin si Sang-yoon ng mga litrato ni Jaehyuk para i-upload sa blog. Isang araw, inanyayahan ni Ryan si Dokmi na lumabas ng opisina. Akala ni Dokmi ay yayain siya ni Ryan sa date dahil sinabihan siyang magbihis ng maayos. Yun pala, gusto ni Ryan na ipakilala si Dokmi kay Seun. Nagpahayag si Seun ng paghinayang dahil kailangan niyang umurong sa nalalapit na eksibisyon. Ito'y dahil ang manager niya ay kailangang mag-military service at ngayon si Seun ay nalulunod sa gawain. Nag-alok si Ryan na tulungan si Seun para makasali pa rin sa eksibisyon. Binanggit ni Seun na kailangan niya ng visual designer para sa kanyang solo album. Pumunta sina Ryan at Dokmi kay Dayin at hiniling na tulungan si Seun. Mukhang nagdodrawing si Dayin ng kanyang bagong studio. Inanyayahan niya sina Ryan at Dokmi na mamili ng gamit para sa kanyang studio. Pagkatapos mamili, dinala sila ni Dayin sa furniture shop at agad nagsimulang magtrabaho. Tinawagan ni Angie si Dokmi, nalaman niyang kasama nito si Ryan. Sinundan ni Angie si Dokmi, nagdahilan na tutulong sa trabaho nila. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang kumain ng hapunan. Nagselos si Ryan nang makita ang pagiging malapit ni Dokmi at Angie. Napansin ni Dane ang selos ni Ryan. Sa labas, nalaman ni Dane mula kay Angie ang tungkol sa pekeng relasyon. Binanggit ni Ryan na gusto na niyang wakasan ang pekeng relasyon. Inakala ni Dane na gusto na ni Ryan na maging totoo ang relasyon nila.
Ngunit ginamit ni Dane ang sinabi ni Ryan para sirain ang damdamin ni Dakmi. Kinabukasan, nakita ni Dakmi si Dane sa studio nang wala si Ryan. Sinabi ni Dane na alam niya ang pekeng relasyon nila ni Ryan at balak ni Ryan tapusin ito. Nang marinig ang sinabi ni Dane, nasaktan at nalungkot si Dakmi. Nang gabing iyon, gusto ni Ryan tapusin ang pekeng relasyon at gawing tunay na kasintahan si Dakmi. Naghanda si Ryan ng isang bouquet ng bulaklak para kay Dakmi. Nagpadala rin siya ng mensahe kay Dakmi at inanyayahan itong magkita. Si Dakmi, nalungkot na, gusto munang kausapin si Ryan bago siya makipaghiwalay. Pinasalamatan ni Dakmi si Ryan sa tulong niya at tinapos ang kanilang pekeng relasyon. Hindi pa naibigay ni Ryan ang bulaklak, pero umalis na si Dakmi. Tinanggihan pa ang kamay ni Ryan. Hindi binigyan ni Dakmi si Ryan ng pagkakataong magsalita. Umuwi na si Ryan, pero nasa isip pa rin niya si Dakmi. Paulit-ulit niyang tiningnan ang cellphone, umaasang may mensahe sa kanya. Ilang beses nang binalak ni Ryan tawagan si Dakmi, pero pinigilan niya. Naging mas hindi mapakali si Ryan buong gabi, gayon din si Dakmi. Nang gabing iyon, napuno ng lungkot at sakit ng puso si Dakmi. Kinabukasan, bago pumasok, dumaan si Dakmi sa cafe para magkwento kay Sonju. Pinayuhan ni Sonju si Dakmi na magtrabaho para makalimot sa kalungkutan. Nakita ni Ryan silang nag-uusap, lumapit siya, pero tumakbo si Dakmi para magtago. Tumanggi si Sonju magsilbi kay Ryan, sinabing ubos na lahat ng in-order niya. Naging abala si Dakmi sa trabaho. Nang may tanong si Ryan, maikli lang ang sagot ni Dakmi. Kahit sa meeting, nakipagtalo si Dakmi kay Ryan. Naging tense ang atmosphere sa opisina dahil sa kanilang ugali. Akala ng mga kasamahan, nag-away sila dahil may relasyon si Ryan kay Dane. Nagsimula rin silang umasta ng malamig kay Ryan. Humingi ng tulong si Ryan kay Sindyo, pero tumanggi ito dahil minsan siyang binantaan ni Ryan ng demanda. Kumalat ang tensyon sa opisina na nagdulot ng stress sa mga kasamahan ni Dakmi. Balak ni Cindy magsumbong sa nanay niya, pero pinigilan siya ng kaibigan. Lumabas sina Dakmi at nakasalubong nila si Ryan sa kainan. Sa huli, sabay silang kumain sa isang nakakailang na kapaligiran. Tumingin si Ryan sa sopas ng may luha sa mata at nilagay ito sa mangkok niya. Pinagmasdan ni Dakmi si Ryan, unay hinanga, pero sumpa rin dahil sa sariling damdamin. Narinig ng lahat ang pagsabog ni Dakmi na ikinalungkot ni Ryan. Hindi alam ni Ryan paano patitigilin si Dakmi sa pag-a-acquired. Bumalik sila sa opisina mula sa tanghalian. Dumating pala ang mga magulang ni Dakmi sa gallery para magdala ng pagkain kay Ryan. Tinanggihan ni Dakmi ang pagbisita, pero tinanggap ni Ryan ang imbitasyon na kumain at makipag-usap. Sumama si Dakmi at nasiyahan sa oras kasama sina Ryan at kanyang mga magulang. Hiniling ng mga magulang ni Dakmi na magpalitrato silang magkakasama. Hinatid ni Ryan at Dakmi ang mga magulang pauwi sa kanilang bahay. Inanyayahan nila si Ryan pumasok, pero pinigilan ni Dakmi, sinabing marami pa silang trabaho. Bago umalis, binigyan ng ina ni Dakmi si Ryan ng gantsilyadong manika. Naramdaman ng mga magulang na may problema ang anak nila sa lalaki. Pabalik sa opisina, masaya si Ryan na nakasama ang mga magulang ni Dakmi. Ngumiti si Dakmi nang marinig ang kwento ni Ryan tungkol sa siling maanghang. Tila na-miss ni Ryan ang ngiti ni Dakmi na matagal niyang hindi nakita. Gusto ni Ryan na tumigil si Dakmi sa pagiging awkward at pagpapahirap sa lahat dahil lang natapos ang kunwaring relasyon nila. Nag-alala si Angie kay Dakmi, kaya pumunta siya sa bahay nito para aliwin ito. Sa usapan nila, nagdamdam si Dakmi sa pagpunta ng mga magulang niya sa gallery kahit handa naman siya dahil tapos na ang peking relasyon. Inamin ni Dakmi kay Angie na masyado siyang nahulog sa kunwaring relasyon nila. Nanahimik na lang si Angie nang makita ang kilos ni Dakmi na mas malungkot kaysa galit. Kilalang kilala ni Angie si Dakmi dahil magkasama silang lumaki. Dati, umiiyak at nagagalit si Dakmi sa ganitong sitwasyon, pero ngayon, tila mas malalim ang iniisip at malungkot. Nagsimulang mapansin ni Angie ang tunay na nararamdaman ni Dakmi para kay Ryan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog dahil sa sakit ng puso. Binuksan niya ang chat sa fan block ng Is My Life. Sumali si Latte sa chat.
Ikinuwento rin niya ang nararamdaman niya para sa isang katrabaho. Ngunit nang ipahayag niya ang damdamin, iniwasan siya ng kaibigan. Humingi ng payo si Latte sa Is My Life tungkol sa katrabaho. Nagbigay ng opinyon si Dakmi. Nabigo si Latte sa payo ni Dakmi. Umaasa siya ng katapatan sa damdamin. Inimbitahan ni Dane at Ryan sa studio para sa kontrata. Dumating si Dakmi kalaunan, nag-aalangan sa pagdalo. Ngunit hindi niya maipagwalang bahala ang tungkulin. Pinanghawakan ni Dakmi na para kay Dane ang pagpunta, hindi kay Ryan. Pinagmasdan ni Dakmi ang pag-uusap ni Ryan at Dane. Puno ng selos ang kanyang puso. Mas pinili ni Dakmi pumunta sa workshop kaysa panoorin sila. Dumating si Dakmi sa workshop, ngunit walang tao roon. Habang naghihintay, binuksan ni Dakmi ang gallery ng kanyang phone at nakita ang mga litrato ni Ryan. Habang mas naaalala niya, lalo siyang nalulungkot sa pag-iisip tungkol sa lalaking iyon. Nag-type si Dakmi ng mensahe kay Latte. Gusto niyang sabihin ang totoo, takot siyang umamin dahil baka tanggihan siya. Nagpasya si Dakmi na maglakas loob at umamin kay Ryan. Bigla na lang nakatayo na pala si Ryan sa harap ni Dakmi. Magkaharap ang kanilang mga phone hanggang tanungin ni Dakmi kung bakit mahirap ang peking relasyon nila. Matapang na sumagot si Ryan na napakahirap at kinamumuhian niya ito. Hindi napigilan ni Dakmi ang luha nang marinig ang sinabi ni Ryan. Muling tinanong niya si Ryan kung bakit nahihirapan siya. Sabi ni Ryan, ayaw niya sa relasyon dahil puro pagkukunwari lang. Gusto niyang tunay na makipag-date kay Dakmi hanggang sa sila'y naghalikan. Samantala, namimili ng libro si Angie kasama ang kanyang ina. Ipinakita ng ina ni Angie ang magazine na may larawan ni Ryan. Pinupuri siya para kay Dakmi. Naiinis si Angie nang marinig ito. Sinabi niya sa ina na siya lang ang nakakakilala ng husto kay Dakmi. Natigilan ang ina ni Angie, hindi inaakalang may gusto pala ang anak niya kay Dakmi. Humingi ng paumanhin ang ina dahil hindi niya naunawaan ang damdamin ng anak. Ipinaliwanag ni Angie na napagtanto lang niya ito nang dumating si Ryan. Gaya ng dati, nakipagkita si Dakmi kay Soenju sa coffee shop. Kinuwento ni Soenju ang bag na binigay ng asawa bilang sorpresa. Bago matapos si Soenju, sinabi ni Dakmi na nakikipag-date na siya kay Ryan. Nasabik si Soenju nang marinig ang kwento ni Dakmi. Iminungkahi niya na itago ito ni Dakmi kay Angie. Sabi ni Soenju, baka sabihin ni Angie sa magulang ni Dakmi at magkagulo. Sumang-ayon si Dakmi sa mungkahi ni Soenju. Sa totoo lang, alam ni Soenju ang nararamdaman ni Angie para kay Dakmi, kaya ayaw niyang makitang malungkot si Angie habang masaya si Dakmi. Tila laging nagniningning sina Dakmi at Ryan. Naging mainit at masaya ang kapaligiran ng opisina. Binalaan ng mga kasamahan si Dakmi na mag-ingat kay Ryan. Maaaring ulitin ng taksil ang pagkakamali kung napatawad na noon. Naniniwala pa rin silang niloko ni Ryan si Dakmi dahil di niya maipaliwanag ang tunay na nangyari sa kanila. Hiniling lang niya sa mga kasamahan na wag dungisan ang pangalan ni Ryan. Binisita ni Dane si Ryan sa kanyang opisina. Ipinakita niya ang listahan ng mga painting na dadalhin ni Seon sa eksibisyon. Tiniyak ni Dane na kasama roon ang painting na binili ni Ryan 3 taon na ang nakalipas. Gusto niyang malaman kung sino talaga si Lisol na naging obsesyon ni Ryan. Ngunit tumanggi si Ryan na magbigay ng anumang paliwanag. Sa usapang iyon, nalaman ni Dane na talagang nagde-date sina Ryan at Dakmi. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Dakmi si Ryan na maglakad para tamasahin ang gabi sa lungsod. Nasisiyahan sila sa oras na magkasama, magkahawak kamay at nagyayakapan. Tinanong ni Ryan ang tungkol sa relasyon ni Angie at Dakmi. Itinuturing ni Dakmi si Angie na kapatid kahit hindi sila magkadugo. Nagtitiwala si Ryan kay Dakmi pero nagdududa sa damdamin ni Angie. Parang nakikita ni Ryan na hindi siya itinuturing ni Angie na kapatid. Sinagot ni Dakmi si Ryan sa pag-uusisa sa relasyon nila ni Dane. Sinabi ni Ryan na kilala niya si Dane mula pa noong nasa Amerika sila. Itinuturing niya si Dane bilang kapwa-artista na kasalo sa usapang sining. Natapos ang masayang gabi sa halik matapos lagyan ni Ryan ng kuwintas si Dakmi. Nang pauwi na si Ryan, nakita niya si Angie na papunta sa bahay ni Dakmi. Kahit nag-alinlangan, pinayagan ni Ryan si Angie na makipagkita kay Dakmi. Sa oras na iyon, balak ni Angie na mag-propose kay Dakmi. Nagulat si Dakmi nang makitang nakasuit si Angie, hindi tulad ng karaniwang sports attire niya. Sinimulan ni Angie ang proposal niya sa pagbabahagi ng kwento ng kanyang buhay. Noong bagong silang, iniwan siya ng ina sa ospital dahil sa baby blues. Mabuti na lang at kinupkop siya ng ina ni Dakmi at pinalaki kasama si Dakmi. Nang magsimula si Angie ng proposal speech, biglang dumating si Sunju at sumingit.
Magulo ang itsura ni Sunju dahil kasisinghal lang niya sa kanyang asawa. Nalaman na producer pala sa TV show ang asawa ni Sunju. Ninakaw niya ang file sa fan blog ni Sunju para sa show tungkol sa obsessed fans. Naramdaman ni Sunju na pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, natulog sina Sunju at Engi sa bahay ni Dakmi. Nadismaya si Engi dahil nabigo ang kanyang planong proposal dahil kay Sunju. Kinabukasan, naka-makeup at naka-fan outfit na si Dakmi. Balak niyang kunan ng litrato si Sion sa shooting location. Sinamahan pa ni Engi si Dakmi palabas ng bahay. Buong gabi nag-antay si Ryan para makita ulit si Dakmi. Maagang maaga, nasa bahay na siya ni Dakmi. Nagalit siya nang makitang kasama ni Dakmi si Engi paglabas. Inakala ni Ryan na magkasama sila buong gabi. Nang malaman ang pagdating ni Ryan, nagtago si Dakmi sa likod ni Engi. Ayaw ni Dakmi na malaman ni Ryan na fan siya dahil sa suot niya. Paulit-ulit na tinawag ni Ryan si Dakmi. Pero patuloy itong nagtatago. Naintindihan ni Engi ang sitwasyon at sinubukang paalisin si Ryan. Nainis si Ryan kay Engi at inamin na si Dakmi ang kanyang kasintahan. Ayaw magpatalo ni Engi kaya inamin din ang nararamdaman para kay Dakmi. Nagulat si Dakmi sa pag-amin ni Engi, pero mas nagulat siya nang tawagin siya ni Ryan na Seon ang buhay ko. Sinundan ng asawa si Sunju sa bahay ni Dakmi pero di niya ito pinansin. Ginamit ng asawa ang anak na si Ganwoo para hikayatin si Sunju umuwi. Dali-daling umalis si Sunju dahil nag-aalala siya sa kanyang anak. Nang malaman na okay ang anak, muling nagalit si Sunju sa asawa. Paulit-ulit na nagsorry ang asawa pero sobrang dismayado na si Sunju. Parang tanga raw siya na laging inaabuso ng kanyang asawa. Pumayag din si Dakmi makipagkita kay Ryan nang marinig, "SIN is my life." Sinubukan siyang pigilan ni Engi pero sumama pa rin si Dakmi kay Ryan. Sina Ryan at Dakmi ay parehong nakaramdam ng pagkainis. Napagdesisyunan nilang pag-usapan ng issue sa bahay ni Ryan. Habang naka-live, nakilala nila si Sion at ang kanyang manager. Biglang tinakpan ni Ryan si Dakmi, nag-aalala na makita siya bilang SIN fan. Akala ni Sion ay may romantic moment sila sa live. Magkaharap sina Ryan at Dakmi, handa nang ipahayag ang kanilang sama ng loob. Tinanong ni Ryan kung bakit nanatili si Engi sa bahay ni Dakmi. Malakas na kinumpirma ito ni Dakmi, na lalong nagpainis kay Ryan. Ipinaalala ni Ryan kay Dakmi ang damdamin ni Engi sa kanya. Ngunit itinanggi ito ni Dakmi, sinabing tumutulong lang si Engi. Ipinaliwanag ni Dakmi na nakatira rin si Sunju sa kanyang bahay. Nakahinga ng maluwag si Ryan nang marinig iyon. Tinanong ni Dakmi kung kailan nalaman ni Ryan ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakita ni Ryan ang fan notebook at ikinuwento ang insidente sa paliparan. Inamin ni Ryan na siya ang nagtulak sa hagdanan na inaakyat ni Dakmi. Humingi sila ng tawad sa isa't isa at nangakong hindi na magtago ng sikreto. Pagkatapos, inamin ni Ryan na siya'y nalilibugan. Nahiya si Dakmi dahil madalas siyang gumamit ng masisilang salita sa fan group. Hindi nagtagal, dumating si Sen at nagambala sa kanilang sandaling magkasama. Humingi ng tulong si Cindy kay Ryan para labanan ang kanyang ina. Binalak ni Mrs. Umbre na pigilan si Sion na sumali sa nalalapit na eksibisyon. Ginawa niya to dahil galit siya nang malaman na sinusundan ni Cindy si Sion. Tiniyak ni Ryan kay Cindy na wala ng kapangyarihan ang kanyang ina sa gallery. Ngunit, sinabi ni Cindy na malapit nang maging direktor ng foundation ang kanyang ina. Magbibigay daan ito sa kanya na gumawa ng mga patakaran sa gallery. Nangako si Ryan na agad siyang maghahanap ng solusyon sa problema. Naawa si Dakmi kay Cindy na umalis ng bahay ng walang dalang pera. Sa huli, isinama ni Dakmi si Cindy sa kanyang tahanan. Pinagbawalan niya si Cindy na sabihin ang idolo sa bahay dahil galit na galit ang nanay niya dito. Tinawagan ni Engi si Dakmi para mag-imbita na magkita sila. Nag-usap sila sa palaruan. Doon, humingi ng tawad si Dakmi kay Engi dahil di niya sinabi ang tungkol kay Ryan. Naintindihan ni Engi at sinabi na gusto niya talaga si Dakmi. Hindi kaibigan o pamilya ang tingin ni Engi kay Dakmi, kundi isang babae. Natahimik si Dakmi dahil talagang desidido si Engi. Hindi siya susuko kahit na nakikipag-date na si Dakmi kay Ryan. Anuman ang mangyari, ipaglalaban ni Engi ang kanyang nararamdaman. Nabalisa si Dakmi sa mga sinabi ni Engi. Kinuwento niya ito kay Ryan. Pinayuhan ni Ryan si Dakmi na huwag magmadali dahil pamilya niya si Engi. Pero di ibig sabihin nito na di nagseselos si Ryan kay Engi. Samantala, binigyan ni Cindy si Dakmi ng kopya ng kitipat bilang pasasalamat. Mabuti ang pakikitungo ng ina ni Dakmi at nangakong gagawa ng tiniklop na damit. Nakakita ang kasamahan ni Dakmi ng painting ni Carrie Alisol sa website ng gallery.
Agad na pumunta sina Dukmi at Ryan sa gallery. Nasira pala ang painting ni Carrie Alisol at kailangan ng eksperto para ayusin. Natuwa si Sian sa balita dahil gusto niyang makita lahat ng gawa ni Carrie Alisol. Samantala, inimbitahan ni Dukmi si Ryan sa bahay para ipakita ang kanyang kwarto. Agad nagsimulang maglinis at mag-ayos si Dukmi ng kanyang mga idol items. Sa oras na iyon, dumating ang kanyang ina para bisitahin siya. Nagulat ang ina ni Dukmi nang makita ang laman ng bahay ng anak. Sa huli, naintindihan ng ina kung bakit gusto ni Dukmi mamuhay mag-isa. Sinampal ng ina si Dukmi, pero dumating si Ryan at pinrotektahan siya. Inamin ni Ryan kay Dukmi na sila ay nagde-date na. Natuwa ang ina nang marinig ang balita. Inangkin ng ina ni Dukmi ang lahat ng gamit ng idolo sa bahay dahil hindi ito gusto ng ama ni Dukmi. Nagtawanan sina Ryan at Dukmi nang marinig ito. Nagbago ang isip ng ina ni Dukmi, ayaw na niyang maging single ulit ang anak dahil may iniidolo ang nobyo. Ipinaliwanag ni Ryan na alam na niya na si Dukmi ay isang tagahanga ng mga idolo. Natuwa ang ina ni Dukmi at nagkwento tungkol sa high school ni Dukmi nang mabali ang braso niya dahil sa idolo. Noon, nakita ni Ryan na puno ng larawan ng mga idolo ang buong bahay ni Dukmi. Nainis si Ryan na ang regalo niya ay nasa sulok lang, hindi sa gitna. Naramdaman ni Ryan na may panghimasok sa oras nila ni Dukmi, ang rebulto ng idolo sa silid. Kahit nagsiselos, tinanggap ni Ryan ang sitwasyon dahil nakikipag-date siya sa isang superfan. Nag-iisa si Ryan, nakatitig sa bagong restore na painting ni Carrie Alisol. Lumapit si Dukmi at umupo sa tabi niya. Ikinuwento ni Ryan na unang nakita niya ang gawa ni Carrie Alisol. 3 taon na ang nakalipas sa New York. Mula noon, hindi na siya nakapagpinta. Una, akala ni Ryan na Stendhal syndrome ang nararanasan niya. Kasama ang kaibigan niyang psychiatrist, naghanap siya ng lunas. Pero nagsimula pala ito sa obra ni Lisol. Kaya nais niyang tipunin ang lahat ng painting ni Lisol, umaasang makakita ng sagot. Inamin ni Ryan noon na gusto niyang makapagpinta muli. Inihayag niya na matagal na niyang nakita ang mga obra ni Lisol noong nasa tumwal pa siya. Si Lisol ang kanyang tunay na ina. Agad niyakap at hinawakan ni Dukmi ang kamay ni Ryan, nagbibigay ng suporta. Minsan sinabi ni Ryan kay Dukmi kung bakit ayaw niyang makipagkamay sa iba. Hindi lang gusto ni Ryan ang pakiramdam na naiiwanan pagkatapos makipagkamay. Ang naiwan ay kalungkutan sa pakiramdam ng pag-iwan. Nangako si Dukmi na lagi niyang ibibigay ang kanyang kamay para hawakan ni Ryan. Pinasalamatan din ni Dukmi si Ryan sa paghahati ng mga kwento tungkol sa buhay niya. Nagpasalamat si Ryan kay Dukmi sa pagiging handang makinig sa kanya. Nakaramdam siya ng ginhawa matapos ibahagi ang pinakamalalim niyang lihim. Nangako si Dukmi na laging handa siyang makinig sa mga kwento ni Ryan. Nang gabing iyon, nagkaroon si Ryan ng bangungot tungkol sa pag-iwan ng kanyang ina. Hindi makatulog si Ryan, kaya pumunta siya sa bahay ni Dukmi para humingi ng ginhawa. Hindi agad naintindihan ni Dukmi si Ryan, pero napansin niya ang pagod nitong anyo. Tumakbo siya para yakapin ang lalaki. Inanyayahan ni Dukmi si Ryan na maglaro ng baraha sa bahay niya buong gabi. Masaya at nagpapasalamat si Ryan na nasa tabi niya si Dukmi. Natulog siya sa tabi ni Dukmi habang hawak ang kamay nito. Kinabukasan, bumisita si Dukmi sa coffee shop. Hinimok niya si Sanju na patawarin ang mga pagkakamali ng asawa nito. Dumating si Angie at sumama sa kanila. Nailang si Dukmi kay Angie matapos nitong ipahayag ang nararamdaman. Tinanong ni Sanju bakit sila naiilang at sinabi ni Angie na hindi na niya kayang magtago. Nag-usap ang ina ni Dukmi at ina ni Angie. Noon, ipinagmalaki ni Dukmi ang mga tagumpay niya ngayong may nobyo na siya dahil dati nag-aalinlangan siyang makakakuha ng nobyo ang anak niya bilang malaking fan ng mga idolo. Naawa ang ina ni Angie sa kanyang anak. Kinausap niya si Angie para suportahan ito. Umaasa ang ina ni Angie na makakatagpo ang anak niya ng taong magmamahal sa kanya. Bumisita sina Dukmi at mga kasamahan sa isang ampunan noong weekend. Hindi nila inasahan na sasama si Ryan. Una, ayaw sumama ni Ryan, pero nakita niya si Sean. Nalaman niyang pupunta sina Dukmi sa ampunan. Ipinagkatiwala ni Sean kay Ryan ang manikang idodonate mula sa fans. Sa huli, sumama na rin si Ryan. Natuwa si Dukmi at pinuri si Sean sa harap ni Ryan. Sa ampunan, nagturo sila ng sining sa mga bata. Para kay Cindy, mas mahalaga ang suportang pinansyal kaysa sining, dahil hindi naman sila bibili ng painting. Ipinaliwanag ni Dukmi na ang sining ay nagdudulot ng ligaya kahit sa taong walang gaanong pera. Nais ni Dukmi na maunawaan ng mga bata ang ganda ng sining para maipahayag ang kanilang damdamin. Pagkatapos maglaro sa field, natuto ang mga bata na magpinta sa loob ng silid-aralan. Sa pagkakataong ito, si Dukmi ang naging modelo para sa kanila. Umupo si Ryan para manood nang bigla siyang binigyan ng mga gamit sa pagguhit.
Umaasang gumuhit si Ryan, pero ibinalik niya ang mga gamit sa pagguhit. Inanyayahan ni Dokmi si Ryan na guhitan ang kanyang kamay. Unay nag-aalangan si Ryan, pero ginawang masaya ni Dokmi ang pagguhit. Dahil kay Dokmi, nagkaroon si Ryan ng magagandang alaala sa Foster Beach. Tinawagan si Angie ng bartender tungkol sa babaeng maikli ang buhok na nalasing. Inakala ni Angie na si Sanju ang babaeng tinutukoy. Ngunit, napag-alaman na si Dane pala ang babaeng iyon. Inamin ni Dane na wala siyang kaibigan, kaya niyaya niya si Angie na uminom kasama siya. Sa huli, lasing na lasing si Dane at natulog sa bahay ni Angie. Isang araw si Mrs. Ay pumunta sa gallery. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang bagong direktor ng pundasyon. Si Mrs. Hiniling kay Ryan na kanselahin ang eksibisyon ng mga sikat. Nang marinig ito, agad na ipinakita ni Cindy ang kanyang 3D artwork kay Mrs. Gusto ni Cindy na ipakita ang pag-unlad ng kanyang talento. Hiniling niya sa kanyang ina na maunawaan siya sa kanyang mga gusto at ayaw. Ibinalik ni Cindy ang credit card at kotse na bigay ng kanyang ina para ipakita ang kanyang determinasyon. Banta pa niya sa kanyang ina na aalis siya kung kanselahin ang eksibisyon. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Cindy. Samantala, bumisita ang ina niya sa kanyang anak para magbigay ng sorpresa. Bago pumasok sa bahay, sinabi ni Sean sa kanyang ina na huwag magulat at nagtipon din ng mga painting ni Lisol para sa nalalapit na eksibisyon. Nais pala ni Sean na ipakita sa lahat ang gawain ng kanyang ina. Dinala ni Dokmi si Rain pauwi. Sa live, nakilala nila si Sean at ang kanyang ina. Pagkatapos, ipinakilala sila ni Sean sa kanyang ina. Namangha si Dokmi sa kagandahan ng ina ni CN. Naramdaman ni Rain na dumating si Dokmi para kay Sean, hindi para sa kanya. Inanyayahan ni Rain si Dokmi na makita ang painting ni Lisol sa kanyang silid. Humingi ng tawad si Dokmi sa pakikipag-auction sa painting noon. Tinanong niya si Rain kung ano ang kahulugan ng painting ni Lisol. Para kay Rain, ang painting ay tungkol sa kalungkutan at kaba, ngunit para kay Dokmi, ang mga bula ay simbolo ng pag-asa. Ipinakita ni Sean sa kanyang ina ang koleksyon ng mga painting ni Lisol. Pinaghirapan ni Sean na tipunin ang mga painting para sa exhibit. Sinabi niyang malaki ang tulong ni Rain dahil pareho ang interes nila. Nagpasalamat ang ina ni CN, pero ayaw niyang ipakita ang mga painting. Nakiusap si Sean sa kanyang ina na tuparin ang hiling niya kahit minsan. Samantala, dumating si Cindy sa bahay ng pamilya ni Dokmi dala ang maleta. Nagulat si Angie dahil ngayon lang niya nakilala si Cindy. Ipinaliwanag ni Cindy na pinayagan siyang tumira roon kung tumakas siya. Tinanong ni Dokmi kung bakit nandoon si Cindy. Ikinuwento ni Cindy kung paano siya pinalayas ng kanyang ina. Galit pala ang ina niya dahil nilabanan siya ni Cindy sa harap ng lahat. Bukod sa pagkuha ng kotse at credit card, pinagbawalan siyang umuwi hanggang matapos ang eksibisyon. Nagbanta si Cindy na kung gusto ni Dokmi ituloy ang eksibisyon, dapat siyang patirahin sa kanila. Noon din, inanyayahan ni Angie si Dokmi na umuwi para sa kanilang kaarawan. Naghahanap si Dokmi ng paraan para ipinta si Lisol para sa artist profile na gagawin niya. Ngunit wala siyang makitang impormasyon tungkol kay Lisol. Kinausap ni Dokmi ang ina ni Angie dahil dati siyang gumawa ng profile ng mga baguhang artista. Sinabi ng ina ni Angie na tingnan ang aklat ng alumni ng universidad para sa impormasyon. Naalala niyang nakita ang painting, gawa ng kanyang junior noong nasa kolehiyo pa sila. Sa aklat ng alumni, nakita niya ang mukha ni Lisol na may tunay na pangalang Kang Yunyong. Si Lisol pala ang ina ni Seon, ibig sabihin siya rin ang ina ni Ryan. Pagkatapos, dinala ni Seon ang kanyang ina para bisitahin ang gallery. Sinadya nilang dumating isang oras pagkatapos ng trabaho para malayang makalabas si Seon. Hiniling ni Seon kay Ryan na ipakita ang isa sa mga painting ni Lisol sa opisina. Napaluha ang ina ni Seon habang tinitingnan ang painting. Napansin din ni Dokmi na pinagmamasdan siya. Nang mag-isa sila, tinanong ni Dokmi kung siya nga ba si Lisol. Sinabi ng ina ni Seon na hindi siya si Lisol. Si Lisol daw ay isang nabigong artista, at ang painting ay nabigong gawa. Nagkaroon ng pribadong usapan sina Seon at Ryan. Gusto niyang ialay ang eksibisyon sa ina, kahit tutol ito sa pagpapakita. Nais ni Seon na ibalik lahat ng gawa ni Lisol sa kanyang ina. Nagulat si Ryan nang sabihin ni Seon na si Lisol ang kanyang ina. Lumipat tayo kay Sanju, na gumagawa ng musika kasama si Joyok. Sinabi ni Joyok kay Sanju na patawarin ang asawa niya dahil mapagpatawad siya. Lalo na't si Joyok ay paulit-ulit na nakabasag ng baso, pero lagi siyang pinapatawad ni Sanju. Dapat niya ring magawa ito para sa kanyang asawa. Sa likod ng bintana, nakikinig ang asawa ni Sanju sa kanilang usapan. Nagkita sina Dokmi at Yongki.
Nagulat si Dukmi nang imungkahi ni Yongki na mag-alala sila sa halip na pag-usapan ang kasalukuyan. Pumayag si Dukmi. Tinanong niya si Yongki kung namimiss niya ba ang kanyang ama. Imbes na maging usisa, pinili ni Yongki na linlangin ang sarili para manatiling masaya. May mga magulang na si Yongki na nagbibigay ng lahat, pati pagmamahal at aruga. Pakiramdam niya'y pinagtaksilan niya ang pamilya ni Dukmi sa pag-usap tungkol sa kanyang ama. Isang araw, nakita ni Dukmi si Ryan na nag-iisip mag-isa. Nanginginig pa rin si Ryan matapos malaman ang totoo tungkol kay Lisol, ang kanyang tunay na ina, at ina rin ni Sion. Binigyan ni Dukmi si Ryan ng pagkakataong mapag-isa. Hiniling din niya kay Ryan na huwag magmadali sa pagdedesisyon. Iminungkahi niya kay Ryan na personal na makilala ang kanyang ina. Naghihintay si Sion kay Ryan sa harap ng bahay nito. Gusto niyang ibahagi ang isang lihim na hindi pa niya nasasabi. Ngunit, tumanggi si Ryan at hindi pinansin si Sion. Kinabukasan, kinausap ni Sion si Dukmi sa opisina para may sabihin kay Ryan. Pero ibinasura lang ito ni Ryan. Sinabi ni Sion na, bago siya ipinanganak, na aksidente ang kanyang ina at nabali ang braso. Mula noon, tumigil na sa pagpipinta ang kanyang ina. Naunawaan ni Dukmi ang tungkol sa komentong nabigong pintor ng ina ni Sion. Sa oras na iyon, nakatingin si Dukmi sa gawa ni Lisol sa computer niya. Matapos pag-isipan, naunawaan ni Dukmi ang ibig sabihin ng mga bula sa obra ni Lisol. Noon pa man pinahahalagahan ni Lisol ang mga bagay na gusto ni Yang Chi o Ryan noong bata pa, tulad ng palaruan at mga bula ng sutla. Pagkatapos makipagkita kay Ryan, nakita si Lisol na umiiyak ng todo sa harap ng pintuan ng bahay ni Sion. Nakita siya ni Sion at dinala ang kanyang ina sa isang parke para aliwin. Labis na nag-aalala si Dukmi kay Ryan. Lalo na't hindi ito nagsalita nang mag-usap sila sa telepono. Sinundan ni Dukmi si Ryan papunta sa gallery. Doon, nakita si Ryan na nag-iisip mag-isa at tila nalulungkot. Galit na galit si Dukmi kay Ryan sa pag-aalala nito. Pinagbawalan din niya si Ryan na umasta ng hangal at magmukmuk lang. Humiga si Ryan sa kandungan ni Dukmi. Kinwento niya ang mga magulang na umampun sa kanya sa Amerika. Mabait sila at pinalaki siya ng may pagmamahal. Sinabi nila kay Ryan na mahal siya ng tunay na ina at hindi siya iniwan. Hindi lang makasama ng babae si Ryan noong bata pa siya. Nang makilala niya ang tunay na ina, naramdaman niyang inabandona ulit siya. Tiniyak ni Dukmi na tiyak na nagsisisi ang ina ni Ryan. Hinaplos ni Dukmi ang ulo ni Ryan habang inaaliw ito. Nakatulog sila sa sofa at kinabukasan, dumating ang mga tauhan. Nakita nila sina Ryan at Dukmi na magkayakap sa sofa. Hindi napigilan ni Sima Duk na manood at gulatin sila. Nagulat at nahiya sina Ryan at Dukmi nang makita sila. Samantala, kinukwestiyon ng asawa ni Seonju si Jun Hyuk sa bakuran. Habang si Seonju ay nahihirapang mag-isa sa pagharap sa mga customer. Sinabi ni Jun Hyuk na gusto siya ng asawa nito at magkasama silang kumanta. Gumawa pa nga si Seonjo ng fan page para sa kanya. Lumapit si Seonju, naiinis sa pag-aasal ng asawa na parang may relasyon sila. Gusto raw niyang ipakilala si Jun Hyuk sa producer dahil nagustuhan ni Seonju. Natuwa ang asawa ni Seonju nang makita siyang ngumiti. Anumang gusto ni Seonju, gagawin ng asawa, kaya nagkabati sila. Sa kabilang banda, nakipagkita si Ann kay Ryan sa opisina niya. Ikinuwento niya ang nararamdaman niya noong una silang nagkita. Unay di interesado si Ann. Pero habang nakilala si Ryan, gumaan ang loob niya. Lalo na't pareho silang mahilig sa karaoke. Naramdaman ni Ann na tadhana ang pagkikita nila at nakiusap kay Ryan na bigyan ng pagkakataon ang kanyang ina. Ibinigay din niya ang numero ng kanyang ina kay Ryan. Nakahanap si Doc Mi at mga kasamahan ng dalawa pang painting ni Yaisol. Sinadya nilang mag-alok na bilhin ang mga painting na iyon. Hindi nag-aksaya ng oras, nagtagumpay sila sa pagtipon ng buong koleksyon ni Hisol. May 9 na gawa si Hisol at nakakolekta na sila ng 8 sa mga ito. Isang painting na lang ang kulang, pero si Hisol lang ang may hawak. Nang masusing suriin ni Dukmi ang painting, may natuklasan siyang nakatagong mensahe. Hiniling ni Dukmi kay Ryan na hanapin ang mensaheng iyon. Natagpuan ni Ryan ang mga imahe ng Ferris wheel, rocking horse, at bahay ng Viking sa loob. Mga bagay ito na talagang nagustuhan ni Ryan noong bata pa siya. Tinawagan ni Ryan ang kanyang ina at pinapunta sa bahay nila.
Nakaupo sila sa harap ng isa't isa. Humingi muli ng tawad si Hisol kay Ryan at sinabing sobra siyang namimiss. Kakaunti lang ang alaala ni Ryan tungkol sa kanyang ina. Ang tanging alam niya ay mahilig magpinta ang kanyang ina. Muling nagsorry si Hisol at ikinwento ang araw na iniwan niya si Ryan. Balak ni Hisol makipagkita sa taong tutulong sa kanyang pagpipinta. Pinakiusapan niya si Ryan na maghintay sa playground hanggang bumalik siya. Ngunit sa kanyang pag-uwi, naaksidente si Hisol. Nang magkamalay si Hisol, lumipas ang panahon at nawala na si Ryan. Hinanap ni Hisol si Ryan hanggang sa mawalan ng pag-asa, di inaakalang huling pagkikita na nila. Samantala, binisita ni Unki si Dokmi. Sinabi niyang bumalik siya bilang kaibigan ni Dokmi. Humingi ng paumanhin si Unki sa pagpaparamdam ng hindi maganda. Gusto lang niyang maging masaya si Dokmi, kahit kanino pa. Nagpasalamat din si Unki dahil itinuturing siyang pamilya ni Dokmi. Mula nang umalis si Cindy sa bahay, si Mrs. ay palihim na sumusunod kay Cindy gamit ang kanyang kotse. Nagulat si Mrs. nang makitang sumakay si Cindy sa bus. Nang bumaba si Cindy sa bus stop, nag-alala si Mrs. Dahil mag-isang naglalakad ang anak niya sa gabi. Nagulat siya nang tawagin ni Cindy ang inay at sinalubong siya ng mag-asawa. Lumapit si Cindy sa mga magulang ni Dokmi. Mukha silang isang maayos at masayang pamilya. Lihim na binalak ni Enan at Dokmi ang pagkikita ni Ryan at Lizal. Nagkita sila sa isang simbahan. Ayon sa mungkahi ni Dokmi, ipinakita ni Lizal ang bagong painting kay Ryan. Sa painting, may imahe si Ryan bilang batang naglalaro ng mga bula ng sabon. Napaluha si Ryan nang makita ito. Sa huli, naalala niya ang pagkabata at muling ngumiti kasama ang kanyang ina. Salamat kina Dokmi at Enan, muling nagkasundo ang mag-ina. Pagkatapos makasama ang ina, umuwi si Ryan at naghihintay si Dokmi. Inanyayahan ni Dokmi si Ryan sa kanyang painting room. Hiniling niya kay Ryan na iguhit ang kanyang anino sa ilaw ng lampara. Nag-atubili si Ryan pero nakontrol niya ang mga daliri at natapos ang guhit. Tuwang-tuwa si Ryan at pinasalamatan si Dokmi sa kanyang tulong. Sinabi rin ni Ryan na mahal niya si Dokmi. Muling nagyakap sila at nagplano ng magkasama. Nagising si Dokmi sa kwarto ni Ryan at binati niya ito. Nagluto rin siya ng seaweed soup para kay Dokmi. Ginugol ni Ryan ang umaga kasama ang dalaga. Nagsimula ang dalawa sa umagang puno ng saya. Sa gallery, abala ang lahat sa paghahanda ng eksibisyon. Pinag-uusapan nila ang disenyo at kulay ng silid. Sa ibang dako, abala si Sion kay Dane sa solo album. Nag-alok ang asawa ni Soyin ng pamilyang gawain tuwing linggo. Pero si Soyin ang talagang nasasiyahan sa mga ito. Patuksong inaasar siya ng asawa at mukhang masaya sila. Dinala ni Ryan si Dokmi sa kainan para sa birthday. Pinapasok niya muna si Dokmi sa loob ng kainan. Sa loob, naroon na si Sion na kumakanta ng birthday song. Tuwang-tuwa si Dokmi sa sorpresang event na inorganisa ni Ryan. Para kay Dokmi, ito ang pinakamagandang kaarawan niya kasama ang kanyang idolo. Habang kasama ng girlfriend niya si Tae-sung, si Ryan ay nakasama ang kanyang ina. Sabi ng nanay ni Ryan, iniisip niya si Ryan sa edad 10, 20 at pagtanda niya. Nangako si Ryan na ipagdiriwang ang kaarawan niya kasama ang nanay para makita siya sa iba't ibang edad. Pagkatapos ng gabi kasama si Ryan at pamilya niya, hinatid niya si Dokmi pauwi. Ipinakita ni Ryan kay Dokmi ang larawan niya noong bata na bigay ng kanyang ina. Hiningi ni Dokmi ang larawan para makita niya ito gabi-gabi. Nangako si Ryan ng regalo kay Dokmi pero makikita lang niya ito makalipas ang ilang araw. Nang bumisita sa bahay ni Dokmi, kinunan ni Ryan ng litrato ang larawan nila ng nanay niya noong bata pa siya. Naalala ni Ryan ang kanyang pagkabata at natuklasan na noon pa, nakilala na niya sina Dokmi at Angie. Naglaro sila noon at ang babaeng nag-iwan kay Ryan sa ampunan ay ang ina ni Dokmi, hindi ang tunay niyang ina. Sa alaala, sinubukan niyang hawakan ang kamay ng ina ni Dokmi. Tinatawag siyang ina. Ngunit pinaliwala siya at sinabing hindi niya ina. Binisita ni Angie si Dokmi sa bahay para itanong kung nasaan si Ryan. May narinig siyang nagsabi na ang pangalang Koreano ni Ryan ay Yoonjae. Gusto ni Angie kumpirmahin ito kay Dokmi pero bago makapagtanong,
Ipinakita na nito ang larawan ni Ryan noong bata. Nang makita ang larawan, sigurado si Angie na si Ryan nga si Yoonjae, kaibigan niya noong bata. Nang walang masyadong sinabi, umalis si Angie ng maaga. Kinabukasan, kausap ni Angie. Kasama ang kanyang ina, ang mga magulang ni Dokmi. Gusto ni Angie sabihin sa kanila na ang batang Yoonjae noon ay si Ryan nga. Nang marinig ito, labis na nagulat ang ina ni Dokmi. Noon, naghihintay si Ryan sa kanyang ina sa palaruan. Habang naghihintay, nakipaglaro siya kina Dokmi, kapatid nito, at Angie. Ngunit kahit gabi na, hindi pa rin dumating ang kanyang ina para sunduin siya. Dahil sa awa, dinala siya ng ina ni Dokmi sa bahay at pinakain. Nanatili si Ryan sa pamilya ng mahigit 1 buwan hanggang sa naaksidente si Dokmi at kapatid na ikinamatay ng huli. Labis silang nalungkot. Nakaranas ng mental at emosyonal na pagkabalisang ina ni Dokmi dahil sa pagkawala ng anak. Dahil dito, napagpasyahan nilang ilagay si Yoonjae sa bahay ampunan. Nagdesisyon silang sabihin ang katotohanan kay Dokmi. Nagalit si Dokmi sa kanyang ina dahil sa pag-iwan kay Ryan. Sinubukan ng ama na ipaliwanag ang sitwasyon noon kay Dokmi. Humingi ng tawad ang ama kay Dokmi dahil sa kanyang kapabayaan bilang ama. Matapos marinig lahat, humingi ng paumanhin si Dokmi sa ina at sinabing naaalala niya ang lahat. Pinasalamatan din ni Dokmi si Angie sa pag-aalaga sa kanya. Laging nandoon si Angie para tumulong at alagaan din ang kanyang mga magulang. Isang araw, ikinuwento ni Dokmi ang lahat kay Ryan. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa nangyari sa kanya. Mukhang naintindihan ni Ryan ang sitwasyon. Hiniling niya kay Dokmi na alalahanin lang ang magagandang alaala ng kabataan at kalimutan ang masasama. Hiniling ni Dokmi kay Ryan na makipagkita sa kanyang ina na naghihintay sa courtyard ng gallery. Sa wakas ay nagkaroon sila ng taos-pusong pag-uusap. Nang marinig ang paumanhin ng ina ni Dokmi, nagpasalamat si Ryan sa pag-aalaga sa kanya. Kung hindi siya inalagaan ng ina ni Dokmi, talagang naging isang napabayaang bata siya. Pagbalik kay Jing, napatuloy na sinusundan ng kanyang anak. Balak niyang iuwi si Cindy, pero patuloy itong nagre-rebelde. Sa sandaling iyon, pinilit ni Jing si Cindy na sumakay sa kotse na nagdulot ng gulo. Ang ina ni Dokmi na nakakita nito ay inakala na dinudukot si Cindy. Sumigaw siya kay Jing na huwag saktan ang anak niya. Si Jing ay lalong naging hysterical dahil inaangkin si Cindy bilang anak ng iba. Pagkatapos nilang kumalma, umupo silang magkakasama sa bahay ng pamilya ni Dokmi. Iminungkahi ng ina ni Dokmi na umuwi si Cindy kasama ang kanyang ina. Iminungkahi rin niya kay Jing. Humingi ng tawad kay Cindy. Salamat sa ina ni Dokmi, nagkabati ang mag-ina. Inimbita ni Ryan si Dokmi sa kanyang bahay. Gusto niyang ipakita ang regalo na ipinangako kay Dokmi. Tinakpan ni Ryan ang mata ni Dokmi papunta sa silid pinta. Nang dumilat, natuwa si Dokmi sa larawan ng kanyang sarili. Masaya si Ryan na nakapinta muli. Salamat kay Dokmi. Natulog si Dokmi kay Ryan at napanaginipan ang kabataan niya. Si Dokmi ay nagsusulat gamit ang kulay na tisa. Inistorbo siya ni Angie at nagsumbong sa kanilang ina. Naiinis si Dokmi na tinuring na doodle lang ang kanyang sining. Sabi ni Dokmi, gusto niyang magpakita ng obra sa gallery. Habang ito'y natutulog, tinitigan ni Ryan ang mukha ni Dokmi. Nang magising si Dokmi, ikinuwento niya ang kanyang panaginip. Sabi ni Ryan, ang tunay na artista ay hindi pintor kundi curator. Dahil ang pagpili nito ang nagtatalaga kung ang gawa ng isang artista ay karapat-dapat ipakita o hindi. Isang araw, abala ang gallery sa paghahanda para sa nalalapit na eksibisyon. Lahat ay nasasabik, lalo na si Cindy, dahil ito ang kanyang unang eksibisyon at maipapakita niya ang kanyang unang gawa. Nagpapasya ang mga kawani sa pamagat para sa eksibisyong ito. Inspirado ni Dokmi, sinabi ni Ryan na ang pamagat ng eksibisyon ay Someone's Room. Dati, sinabihan ni Dokmi si Ryan na punuin ang kanyang silid ng mga bagay na gusto niya para maging masaya siya rito. Matagumpay ang eksibisyon, maraming tagahanga ang bumisita sa gallery para makita ang kanilang idolo at ang koleksyon. Ipinagmalaki ni Nuna na nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang 3-dimensional na gawa sa eksibisyon. Bawat sulok ng eksibisyon ay may iba't ibang tema. Nilikha ni Ryan ang lahat ng temang ito batay sa kanyang mga pag-uusap kay Dokmi. Para kay Ryan, si Dokmi ay isang bukal ng inspirasyon. Pinagmamasdan ni Ryan at ng kanyang ina ang isang painting ni Lysol. Nang pagsamahin ang siyam na bahagi, lumikha ito ng magandang imahe ng puzzle. Ipinagmalaki nila ito dahil unang beses na naitanghal ang gawa ng kanilang ina. Kinunan ni Dokmi ng litrato ang tatlo sa harap ng painting.
Isang araw ang pamilya ni Dokmi kasama sina Ryan, ina niya at Angie ay nagdasal sa Quill para sa yumaong kapatid ni Dokmi. Pagkatapos manalangin, nakausap ni Angie ang kanyang ina sa labas ng Quill. Inanyayahan niya ang kanyang ina na tumira sa kanya hanggang siya ay mag-asawa. Natuwa ang kanyang ina dahil gusto rin niya itong hingin kay Angie noon pa. Sa loob ng Quill, kausap ng ina ni Dokmi ang ina ni Ryan nang sila-sila lang. Binigyan niya ito ng mga larawan ni Ryan noong bata pa at inaalagaan niya. Humingi ng tawad ang ina ni Dokmi sa ina ni Ryan dahil iniwan niya si Ryan sa ampunan na naghiwalay sa anak nito. Minsan, bumalik ang ina ni Dokmi sa ampunan para kunin si Ryan pero naampun na pala siya. Nagsisi ang ina ni Dokmi pero nagpasalamat ang ina ni Ryan dahil inaalagan nila siya noon. Kahit sandali lang, ipinakita ng mga litrato na mabuti ang pag-aalaga nila kay Ryan. Ikinuwento ng ina ni Dokmi na patuloy niyang hinahanap si Ryan. Noon, tinulungan siya ng isang lalaki na ngayon ay asawa niya na. Nag-alala ang ina ni Ryan na magagalit siya dahil may bagong pamilya na siya. Pero nagpasalamat siya dahil napakaunawa ni Ryan. Isang araw, inanyayahan ni Dokmi si Ryan na mamasyal. Pagkatapos maglibot, sinamahan ni Dokmi si Ryan bumili ng pintura. Inanyayahan din ni Dokmi ang lalaki na umorder ng ticket sa konsyerto ni Sieon. Pinili ni Dokmi ang Sieon is My Life kahit may ticket na si Sieon para sa kanya. Samantala, nagpaalam si Dane sa lahat, pati kay Angie, dahil gusto niyang bumalik agad sa New York. Samantala, iminungkahi ni Dokmi kay Ryan na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa New York. Ayaw ni Dokmi na maging hadlang sa tagumpay ni Ryan. Kung nasa Korea siya, para lang kay Dokmi iyon, hindi iyon itinanggi ni Ryan. Ngunit wala rin siyang dahilan kung hindi sapat ang trabaho niya. Nakipag-ugnayan ang Mono Art Gallery mula sa Amerika kay Dokmi para maging curator sa kanilang eksibisyon. Tinanggap ni Dokmi ang alok. Inanyayahan din niya si Ryan na sumama sa kanya. Tiniyak ni Dokmi sa kasintahan na angkop na ang trabaho niya para sa merkado sa Amerika. Hiniling ni Dokmi kay Ryan na magtiwala sa kanyang instinto bilang curator. Bago umalis, nagpaalam sila sa lahat. Nangako si Ryan sa mga magulang ni Dokmi na aalagaan niya ito palagi. Nalungkot ang mga kaibigan ni Dokmi dahil aalis na siya, pati na si Sieon. Nalungkot din siya dahil sabay umalis ang kapatid niya at si Dokmi. Nakaramdam din ng kawalan si Sieon nang ma-deactivate ang Sieon is My Life. Ngunit masaya ang ina ni Ryan dahil makakabalik na siya sa pagpipinta. Nang gabing iyon sa harap ng bahay ni Dokmi, sinabi ni Ryan na gusto niyang iguhit ang kwento ng buhay nila ni Dokmi. Ayaw nang maghintay pa si Ryan at sa wakas ay binigkas niya ang linya. Hiniling ni Ryan kay Dokmi na sagutin siya agad at masayang tinanggap ni Dokmi ang kanyang proposal. Lumipas ang panahon at inilabas ang album na Solution in Hobby Starry Jewel. Inilabas ni na Joyok at Ben ang kanilang debut indie album. Tulad ng ipinangako, magkakaroon ng concert si Sieon kasama si Joyok. May girlfriend na si Onki at nag-aaral din ng judo si Cindy kasama siya. Samantala, malapit nang magkaroon ng pangalawang anak si Sunju. Isang taon nang lumipas, masaya nang bumalik si Dokmi bilang deputy director ng gallery. Muling binuhay nila ni Ryan ang alaala ng kanilang espesyal na date sa Garden Corridor. Isang masayang simula muli para sa kanilang pag-ibig.